Malamig ang aircon sa loob ng penthouse ni Clarice, ngunit mas nanunuot ng lamig ng katahimikan sa pagitan nila ni Althea. Nakaupo si Clarice sa kanyang mamahaling sofa, hawak ang isang baso ng wine, habang ang mga mata nito'y mapungay sa kakaiyak. "Thea, alam mong ikaw lang ang pamilya ko," panimula ni Clarice. "At alam mo rin kung gaano kahigpit ang pamilya ni Valerius. Kapag hindi ako nabuntis sa lalong madaling panahon, mawawala sa akin ang lahat. Pati si Val." Huminga ng malalim si Althea. Si Clarice ang tumulong sa kanya noong mamatay ang kanyang ina. Ito ang nagpaaral sa kanya at nagpasok sa kanya bilang junior executive sa Monterreal Group. "Clarice, maraming paraan. Pwedeng surrogate sa ibang bansa. Ayaw ni Valerius ng ibang tao. Gusto niya ikilala at maninis ang background." Putol ni Clarice. "Pinili kita, Thea, dahil alam kong hindi mo ko tatalikuran at alam kong hindi mo aagawin ang asawa ko." Tila tinusok ng karayom ang puso ni Althea sa huling sinabi ng kaibigan. Hindi niya maamin dito na noon pa man, bago pa man naging sila ni Valerius, ay lihim niya ng hinahangaan na lalaki mula sa malayo. Isang lihim na itinago niya sa pinakamalalim na sulok ng kanyang pagkatao. "Anong gusto niyong mangyari?" Mahinang tanong ni Althea. "Magpapakasal kayo sa sibil, isang marriage of convenience na tatagal lang hanggang sa may silang mong bata. Pagkatapos magde-divorce kayo at ako nang magpapalaki sa anak ninyo bilang akin. Babayaran ka namin ng halagang hindi mo na kailangan magtrabaho habang buhay. Isang transaksyon, isang kontrata. Yun lang dapat yun." Eksaktong bumukas ang pinto ng penthouse at pumasok ang isang lalaki may tindig na tila nagmamay-ari ng mundo. Si Valerius Monterreal. Ang kanyang itim na suot ay perpektong nakalapat sa kanyang matikas na katawan at ang kanyang mga mata, malamig gaya ng asero, ay dumapo kay Althea. "Nandito na palang babaeng sinasabi mo, Clarice." Boses ni Valerius, baritono at walang emosyon. Tumayo si Althea, nanginginig ang mga tuhod. "Good evening, Mr. Monterreal." Lumapit si Valerius sa kanya, tinaas ang kanyang baba gamit ang isang daliri at tinignan siya ng diretso sa mata. "Siguraduhin mong alam mong pinapasok mo, Althea. Kapag pirmado ng kontrata, pag-aari ko ng oras mo, ang katawan mo't ang bata. Walang urungan." Napalunok si Althea. Sa haplos ng lalaki tila may kuryenteng gumapang sa kanyang balat. Ito nang simula ng kanyang pagkakabilanggo sa isang lalaking hindi magiging kanya. Ngunit kailangan niyang paglingkuran para sa utang na loob. Pirmado ng mga papeles sa isang mabilis at pribadong seremonya sa harap ng isang judge na binayaran para manahimik. Naging Mrs. Monterreal si Althea, ngunit alam niya ang katotohanan. Ang singsing sa kanyang daliri hindi simbolo ng pag-ibig kundi isang kadena ng obligasyon. Kinabukasan dinala siya ni Valerius sa isang rest house sa Tagaytay. Malayo to sa ingay ng Maynila at malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. "Dito ka muna mananatili." Malamig na pahayag ni Valerius habang binubuksan ang pinto ng isang malawak na master's bedroom. "Clarice will visit you once a week. My staff will provide everything you need. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling malusog." Lumingon si Althea sa malaking bintana nakitang bulkang Taal. Magandang tanawin, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang ibon na ikinulong sa gintong hawla. "Paanong trabaho ko sa opisina, Sir Valerius?" "You resigned yesterday," tipid niyang sagot. Humakbang ito palapit sa kanya, dahilan para mapaurong si Althea, hanggang sa sumadsyad ang kanyang likod sa pader. Amoy na amoy niyang mamahaling pabango nito, isang timpla ng sandalwood at malamig na hangin. "And stop calling me sir. Asawa kita sa harap ng batas, kahit na pansamantala lang." "I'm sorry," bulong ni Althea, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Hinawakan ni Valerius ang kanyang braso, hindi mahigpit pero naroon ang otoridad. "Look at me, Althea." Napilitan siya mag-angat ng tingin. Ang mga mata ni Valerius ay parang madilim na dagat, malalim at mahirap basahin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang isang bahid ng pagod sa likod ng matikas nitong anyo. "Bakit mo to ginagawa?" tanong ni Valerius. "Dahil ba talaga sa utang na loob kay Clarice? O dahil sa pera?" "Hindi lahat ng bagay ay may presyo, Valerius." Matapang na sagot ni Althea, kahit nanginginig ang kanyang loob. "Clarice is my sister. Gagawin ko lahat para sa kanya." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. "Sister? How noble. Pero sana paghandaan mo rin ang kapalit ng pagiging noble mo. This process, it's not just about medical procedures. It's about us. Sharing space. Sharing a life."
Huwag mong kakalimutan na sa loob ng bahay na ito, ako ang masusunod. Nang gabing yon, hindi makatulog si Althea. Nakahiga siya sa malambot na kama, iniisip ang kanyang kaibigan. Bakit parang may mali? Bakit tila mas masaya pa si Clarice sa idea na perang makukuha kaysa sa bata? Maya-maya'y narinig niyang yabag ng mga paa sa hallway. Bumukas ang pinto't pumasok si Valerius. Nakatanggal ng korbata nito at bahagyang nakabukas ang 2 botones ng polo. Mukhang pagod ito at may hawak na baso ng whiskey. Hindi ka pa natutulog? Tanong nito. Ang boses ito ay hindi pa kasing talas ng kanina. Hindi po. Hindi pa ako sanay. Naupo si Valerius sa dulo ng kama. Malayo sa kanya pero sapat na para maramdaman niyang presensya nito. This is just the beginning, Althea. Bukas, pupuntang doktor para sa unang step ng procedure. Prepare yourself. Tumango si Althea pero ang puso niya ay naghuhumiyaw sa kaba. Habang tinitignan niya ang likod ni Valerius, isang tanong ang pumasok sa isip niya. Sa likod ng malamig na facade na ito, may puso pa kayang lalaking ito? O gaya ng sabi ng marami, isa lang itong makina na walang pakiramdam. Hindi niya alam sa mga sandaling yon ay tinitingnan din siya ni Valerius sa refleksyon ng salamin. Isang tingin na puno ng komplikadong emosyon. Pagnanasa, puot at isang lihim na sakit na matagal na nitong itinatago. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ritual ng pagkukunwari. Dumating ang mga doktor, sumailalim sa Althea sa sarya ng mga pagsusuri. Ang bawat hakbang ibinabantayan ni Valerius. Ngunit sa likod ng mga medikal na proseso, may ibang tensyong namumuo sa loob ng mansyon sa Tagaytay. Isang hapon, habang nagbabasa si Althea sa garden, dumating si Clarice. Hindi itong nag-aalalang kaibigan na huling nakita niya. Nakasuot to ng isang napakamahal na designer dress at tila mas interesado sa pagkuha ng mga litrato ng mansyon kaysa sa kamustahin ang kalagayan ni Althea. Look at this place, Thea. Kapag naisilang mo ng bata, dito na ako titira ng permanente. Valerius promised to transfer this property under my name. Masayang sabi ni Clarice habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Akala ko ba, para mailigtas ang relasyon ninyo kaya natin to ginagawa? Tanong ni Althea, may bahid ng pagtataka sa boses. Lumingon si Clarice, isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi. Of course, pero kailangan din nating isipin ang security, hindi ba? By the way, how's Val? Is he being difficult? Malamig pa rin siya. Halos hindi kami nag-uusap kung hindi tungkol sa schedule ng doktor. Tumawa ng mahina si Clarice. Good, mas mabuti kung ganon. Don't get too close, Thea. Alam mo naman ang ugali nun, parang bato. Nang makaalis si Clarice, naiwan si Althea na may mabigat na pakiramdam. May kung ano sa ikinikilos ng kaibigan na tila hindi tama. Parang hindi bata ang hinahangad ito kundi ang material na bagay na kalakip nun. Kinagabihan, inabutan ni Althea si Valerio sa balkonahe. Nakatanaw ito sa madilim na lawa. Ang tanging liwanag ay ang apoy mula sa kanyang sigarilyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mukhang mas taong lalaki. Hindi ang Ice King na kinatatakutan ng lahat. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Valerius na hindi lumilingon. Mukhang kabisado nitong tunog ng mga yabag ni Althea. Uminom lang ako ng gatas. Sabi ng doktor, kailangan ko ng calcium. Sagot niya habang lumalapit. Tumayo siya sa tabi nito, pinakiramdaman ng malamig na simoy ng hangin. Bakit ang lungkot mo, Valerius? Bahagyang natigilan ng lalaki. Lumingon to sa kanya, ang mga matay puno ng pagtataka. Lungkot? I don't feel sadness, Althea. I'm just thinking about the business. Business? Palagi na lang business? Wala ka bang ibang iniisip? Gaya ng pamilya. Humarap si Valerius sa kanya. Ang distansya nila'y naging 1 pulgada na lamang. Ang pamilya parang negosyo rin. Kailangan ng investment. Kailangan ng return. Si Clarice, alam mo ba kung bakit ko siya pinakasalan? Umiling si Althea. Dahil yon ang gusto ng lolo ko bago siya mamatay. Isang merger ng 2 pamilya. It was never about love. Pag-amin ni Valerius. Ang boses nito ay puno ng pagod na tila ngayon lang nailabas. Pero mahal ka niya, giit ni Althea kahit siya mismo ay nagsisimulang magduda. Lumapit pa lalo si Valerius. Hinawakan ng siyang hibla ng buhok ni Althea at nilagay ito sa likod ng kanyang tenga. Ang init ng kanyang daliri ay nagpapadala ng kuryente sa buong katawan ni Althea. Mahal niya ang apelyido ko, Althea. Mahal niya ang pera ko. Pero ikaw, bakit nandito ka? Dahil ba talaga sa utang na loob? Hindi nakasagot si Althea. Ang lapit na mukha ni Valerius ay nagpahinto sa kanyang mundo. Sa sandaling yun nakita niya ang bitak, si Rebulto,
Nakita niyang isang malalaking naghahanap din ng tunay na koneksyon sa mundong puno ng plastic. "You're different, Althea," bulong ni Valerius bago to tumalikod at pumasok sa loob. Iniwan si Althea na naguguluhan ng puso at isipan. Isang linggo matapos ang kanilang huling pag-uusap sa balkonahe, tila may nagbago sa hangin sa loob ng mansyon. Hindi na ganong katalim ang mga tingin ni Valerius at si Althea naman ay mas nagiging mapagmatsyag sa bawat kilos na lalaki. Isang maagang Sabado, imbis ng usual na business suit, bumaba si Valerius na naka-polo shirt at denim jeans. Mukha siyang mas bata, mas malapit sa katotohanan at mas gwapo. "Magbihis ka," utos nito habang nagkakape. "May pupuntahan tayo." "Saan? Dadalaw ba si Clarice?" tanong ni Althea habang inaayos ang kanyang simpleng suot. "Hindi, today is for us. I mean for your check-up in a different clinic. And after that, we'll get some fresh air. Masyado ka nang nakakulong dito." Hindi na nagreklamo si Althea. Sumakay sila sa isang SUV na si Valerius mismong nagmamaneho. Walang bodyguard, walang driver. Habang binabaybay nilang daan pababa ng Tagaytay, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging mapayapa matapos ang mabilis sa check-up sa isang pribadong klinika sa Silang. Dinala siya ni Valerius isang tagpo at malawak na flower farm. Ang paligid ay puno ng mga sunflowers at makukulay na rosas. "Dito ako dinadala ng nanay ko nung bata pa ako," panimula ni Valerius, habang naglalakad sila sa gitna ng mga tanim. "Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na ang mga bulaklak daw ay parang tao. Kailangan ng tamang panahon para bumuka at hindi mo pwedeng pilitin." Napatingin si Althea sa kanya. "Hindi ko akalain na mahilig ka sa mga bulaklak, Valerius." "Hindi ako mahilig sa bulaklak, Althea. Mahilig ako sa katotohanan. At dito lang sa lugar na ito, ako nakakahinga ng maluwag." Lumingon siya kay Althea, ang seryosong ekspresyon ay napalitan ng isang malambot na tingin. Sa opisina, lahat may agenda. Sa bahay, si Clarice ay may hinihingi. Pero ikaw, parang wala kang hinihingi sa akin. Dahil wala naman talaga akong gustong makuha sa'yo, maliban sa matapos ang kontratang ito at makitang masaya si Clarice. Mahinang sagot ni Althea. Tumigil si Valerius sa paglalakad at hinarap siya. "Kahit na masaktan ka? Kahit na mawalang anak na dadalhin mo?" Natigilan si Althea, yun ang katotohanan ang iniiwasan niyang isipin. Ang bata, ang sanggol na magiging bahagi ng kanyang laman at dugo, ngunit kailangang ibigay sa iba. Yun ang usapan, yun ang sakripisyong kailangan. Biglang humangin ng malakas, nilipad ang ilang hibla ng buhok ni Althea sa kanyang muka. Agad na itinaas ni Valerius ang kanyang kamay para hawiin ito, ngunit sa halip na bumitaw, nanatiling kanyang palad si pisngi ni Althea. Ang init ng kanyang balat ay tila nagpaliyab sa damdamin ni Althea na matagal niya nang sinusubukang patayin. "Paano ko sabihin ko na ayaw ko nang matapos ang kontratang ito sa paraang gusto ni Clarice?" Bulong ni Valerius, ang kanyang mga matay nakapako sa mga labi ni Althea. "Valerius, bawal to," babala ni Althea, pero hindi siya lumalayo. Ang kanyang puso ay nagtataksil na naman. Tumitibok para sa lalaking dapat ay employer lang niya. "Alam ko," sagot ng lalaki bago unti-unting niyuko ang kanyang ulo. Sa gitna ng dagat ng mga bulaklak, naramdaman ni Althea ang unang dampi ng labi ni Valerius sa kanyang noo. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi na isang pangakong mas malalim pa sa anumang pinirmahang papel. Ngunit sa hindi kalayuan, isang itim na sasakyan ang nakatigil. Sa loob nito, isang paris ng mga matang nagmamasid. Si Clarice at ang kanyang hawak na cellphone ay kasalukuyang kumukuha ng bawat tagpo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Galingan niyo lang ang paglalaro, Althea. Dahil sa huli, ako pa rin ang mananalo," bulong ni Clarice sa sarili. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay puno na nakakabinging katahimikan, ngunit hindi na itong malamig na katahimikan dati. May kung anong kuryenteng naiwan sa pagitan ni Althea at Valerius. Matapos ang sandaling yon sa flower farm, bawat sulyap ni Valerius sa rearview mirror ay tila may gustong sabihin, habang si Althea naman ay nakatingin lang sa labas. Hawak ang kanyang dibdib na hindi tumitigil sa pagkabog. Pagdating nila sa mansyon, laking gulat ni Althea na makita ang mga gamit ni Clarice sa sala. Nakaupo ang kaibigan sa dining table at may hawak na mga dokumento at isang baso ng alak. "Ang aga niyo namang umuwi," bungad ni Clarice. Ang boses nito'y matamis pero ang mga mata ay hindi tumatawa. "Nabalitaan ko sa driver na lumabas kayo. Hindi ba't bawal ang masyadong paglalakad, Althea? Baka mapanong investment ko." "Check up lang yun, Clarice.
Huwag mong bigyan ng mali siya, motoridad na sagot ni Valerius, bago tuloy-tuloy na pumasok sa kanyang study room. Naiwan ang dalawang babae sa sala. Nilapitan ni Clarice si Althea at tinawakan ng braso nito. Medyo mahigpit, sapat para masaktan ng dalaga. Thea, pinapaalalahanan kita. Huwag mong kakalimutan kung sino nag-ahon sa'yo sa hirap. Bulong ni Clarice. Ang trabaho mo'y magbuntis, hindi ang akitin ng asawa ko. Kapag nalaman kong lumalagpas ka sa linya, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Clarice, wala akong ginagawang masama. Alam mong utang na loob ko sa iyo, depensa ni Althea, bagamat nakakaramdam na siya ng takot. Mabuti ng malinaw, sagot ni Clarice bago lumabas ng mansyon. Ngunit sa pagmamadali nito, may nahulog na isang maliit na folder mula sa kanyang bag. Dahil sa kuryosidad, pinulot to ni Althea. Ang laman, ilang serye ng mga bank transfers at isang medical report na may ibang pangalan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang petsa. Nakasaad sa report na si Clarice ay sumailalim sa isang operasyon 2 taon na nakakaraan. Isang operasyon na magpapatunay na hindi ito baog, kundi sadyang ayaw lang nito magbuntis para hindi masirang kanyang katawan. Nanlambot ang mga tuhod ni Althea. Niloloko ni Clarice si Valerius at hindi lang yon. Nakita rin niyang isang draft ng divorce settlement na inihanda na pala ni Clarice. Plano nitong kunin ang kalahati ng yaman ni Valerius gamit ang bata bilang alas at pagkatapos ay tatakas kasama isang lalaking matagal na nitong lihim na karelasyon. Anong binabasa mo? Halos mapatalon si Althea na marinig ang boses ni Valerius sa kanyang likuran. Mabilis nang itinagong folder sa likod niya pero huli na. Agad tong kinuha ni Valerius mula sa kanyang kamay. Habang binabasa ni Valerius sa mga dokumento, unti-unti nagbagong anyo nito. Ang kanyang pangay nagtagis at ang kanyang mga kamao ay nanginig sa galit. Ang Ice King ay tila naging isang aktibong bulkan na handang sumabog. Alam mo ba to? Tanong ni Valerius. Ang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Ngayon ko lang nalaman, Valerius. Sumpaman, akala ko talaga ginagawa natin to para iligtas ang kasal ninyo. Naiyak na sagot ni Althea. Tumingin si Valerius sa kanya. Sa gitna ng galit ng lalaki, nakita ni Althea ang isang bahid ng pagsisisi. Napakagaling niyang umarte. Ginamit niya tayong dalawa. Ginamit ka niya dahil alam niyang hindi ka marunong lumaban. Biglang hinawakan ni Valerius sa magkabilang balikat ni Althea. Althea, makinig ka. Mula sa sandaling ito, wala ng kontrata. Wala ng Clarice. Hindi kita hayaang maging biktima ng kasakiman niya. Anong gagawin natin? Tatapusin natin ang laro niya, pero sa pagkakataong ito, tayo nang gagawa ng sarili nating rules. Sa gabing yon, isang alyansang nabuo sa gitna ng pagtataksil. Isang alyansang nagsimula sa utang na loob, ngunit ngayon ay pinagtitibay ng katotohanan. At ng isang damdaming hindi na nila kayang itago. Ang gabi ay nabalot ng tensyon sa loob ng mansyon. Sa halip na matulog, nanatili sina Valerius at Althea sa library. Nakapalibot ang mga dokumentong nagpapatunay ng panloloko ni Clarice. Ang hangin na dati puno ng pagkailang ay napalitan ng isang layunin, ang protektahan ng isa't isa. Hindi ko akalain na magagawa ito ni Clarice, basag ni Althea ng katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tinuring ko siyang kapatid, Valerius. Ang akala ko, seryoso siya sa kagustuhang magkaanak. Money and power can turn anyone into a monster, Althea, sagot ni Valerius. Nakatayo siya sa tabi ng bintana. Ang kanyang anyo ay tila isang anino sa dilim. She didn't want a family. She wanted the leverage. Gagamitin niyang bata para makuha ang trust fund na iniwan ng lolo ko. At kapag nakuha niya ng pera, itatapon niya tayo. Humarap si Valerius kay Althea. Ang kanyang mga mata na dati kasing lamig ng yelo ay nanginginas ngayon sa determinasyon. But she made one mistake. She underestimated you. And she underestimated me. Anong plano mo? Tanong ni Althea. Magpapatuloy tayo sa palabas, bulong ni Valerius habang lumalapit sa kanya. Hahayaan nating isipin na wala na tayong alam. Hahayaan nating isipin niya na kontrolado pa rin niyang sitwasyon. I want to see how far she can go with her lies before I take everything away from her. Pero ang bata, napahawak si Althea sa kanyang tiyan na wala pa namang laman. Ngunit ang idea ng pagdadalang tao ay tila naging mas mabigat. Paanong procedure? Ipagpapatuloy pa ba natin? Hinawakan ni Valerius sa mga kamay ni Althea. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng lakas sa dalaga. The procedure will happen, pero hindi to para sa kanya. Gagawin natin to dahil gusto ko. Dahil gusto nating bumuo ng pamilya na totoo. Althea, hindi na ito tungkol sa kontrata.
I don't want a surrogate anymore. I want a partner. Natigilan si Althea. Valerius, anong ibig mo sabihin? I'm filing for an annulment secretly. It will take time but by the time the truth comes out, Clarice will have nothing. And you won't be just the woman who carried my heir. You will be the woman by my side. Hindi alam ni Althea kung anong sasabihin. Ang lalaking dati kinatatakutan niya bilang Ice King ay nag-aalok ngayon ng isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Isang pag-ibig na nagsimula sa maling dahilan. Ngunit ngayon ay tilang tanging tama sa kanyang buhay. Bakit ako? Tanong ni Althea. Maraming iba dyan, maraming mas matalino, mas mayaman. Dahil ikaw lang tumingin sa akin ng walang hinihinging kapalit. Tapat na sagot ni Valerius. Sa loob ng maraming taon, napapaligiran ako ng mga taong gusto lang ang pera ko. But you were willing to sacrifice your life and reputation for a friend. That kind of heart is rare, Althea, and I'm not letting it go. Unti-unting niyuko ni Valerius ang kanyang ulo sa pagkakataong ito, hindi lang sa noo, ang kanyang mga labi tumampi sa mga labi ni Althea. Isang malambot, tapat at mapag-angking na halik. Sa sandaling yon tila humintong mundo. Wala ng Clarice, wala ng utang na loob, wala ng kontrata. Ang tanging naroon ay ang dalawang pusong nagtatago sa gitna ng unos. Ngunit sa labas ng mansyon, sa loob ng isang madilim na sasakyan, binabantay ni Clarice ang bawat anino sa bintana. Hawak niyang kanyang cellphone, kausap ang isang lalaki. Siguraduhin mong handa ng lahat. Saad ni Clarice sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Masyado na nagiging malapit ang dalawa. Kailangan nating bilisan ang plano. Kapag nakuha ko ng pirmadong papeles mula kay Valerius, wala na akong pakialam kung anong mangyayari kay Althea. Dispose her, if you have to. Ang sumunod na linggo ay naging isang madilim na laro ng chess. Sa harap ni Clarice na natiling malamig at masunurin sa Althea, pinilit niyang isuot ang maskara ng isang tapat na kaibigan. Kahit na tuwing nakikita niya ang mukha ni Clarice ay nakakaramdam siya ng matinding pait. Uminom ka nito, Thea. It's a special supplement from my doctor. Utos ni Clarice isang hapon habang bumibisita to. Nilapag niya isang baso ng kulay lila na likido. Naramdaman ni Althea ang titig ni Valerius mula sa kabilang panig ng silid. Bahagyang tumango ang lalaki. Isang hudyat. Ininom ni Althea ang likido, ngunit alam niya, base sa pabulong na bili ni Valerius kagabi, na pinalitan ng kanilang sariling tauhan ng laman ng bote ng gamot ni Clarice na isang simpleng vitamin syrup. Good girl, nakangising, sabi ni Clarice. Val, kailangan na nating pirmahan ng Educational Trust Fund documents para sa bata. Para pagkapanganak ni Althea, rekta na sa account kong pamamahala para hindi na siya maabala. I look into it, Clarice. Hayaan mo muna makapagpahingang asawa ko. Sagot ni Valerius, may di ng pagkakasabi niya sa salitang asawa na tila isang patama na hindi nakuha ng babae. Nang makaalis si Clarice, agad na hinila ni Valerius si Althea patungo sa kanyang silid. Are you okay? Did you feel anything? Bakas ang pag-alala sa boses na lalaking dati hindi marunong magpakita ng emosyon. I'm fine, Val. Vitamins lang naman ang pinalit niyo, hindi ba? Biro ni Althea para pagaanin ng loob nito. Ngunit hindi tumawa si Valerius. Sa halip niyakap niya si Althea ng mahigpit. I hate this. I hate seeing you pretend in front of that woman. I want to throw her out of this house right now. Konting tiis na lang, Val. Kailangan nating makuha ang ebidensya ng pakikipag-ugnayan niya sa lalaki niya para wala na makuha kahit na isang sentimo sa annulment. Paalala ni Althea. Hinawakan ni Valerius ang mukha ni Althea. You're too brave for your own good. Alam mo ba yon? Natutunan ko sa asawa ko, nakangiting sagot ni Althea. Sa mga sandaling yon, ang tensyon ng kanilang plano na palitan ng init ng pagnanasa. Hindi na napigilan ni Valerius ang sarili. Binuhat niya si Althea at dahan-dahang inihiga sa kama. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara, tila naging totoo ang lahat. Hindi na ito para sa isang tagapagmana, hindi na ito para sa isang kontrata. Ang bawat halik ni Valerius ay nagsasabi ng mga salitang hindi pa niya kayang bigkasin ng malakas. Ang bawat haplos ni Althea tugon ng isang pusong matagal na naghihintay na mapansin. Sa gabing yun, tuluyan na naglahong distansya sa pagitan ng boss at ng sekretarya. Sila'y naging dalawang kaluluwang naghahanap ng kalinga sa gitna ng kasinungalingan. Gayunpaman, habang natutulog si Althea sa bisig ni Valerius, ang cellphone ng lalaki umilaw sa bedside table. Isang message mula sa kanyang private investigator. Sir Kumpirmado, si Clarice ay balak na tumakas patungo sa Switzerland sa susunod na buwan. At ang lalaking kasama niya, siyang karibal niyo sa negosyo, si Marcos Delgado,
At may mas malala pa, balak nilang ipa-abort ang bata kapag nakuha ng pera. Nagtagis ang panga ni Valerius. Tumingin siya sa natutulog na si Althea. Sinumpa niya sa sarili na hindi niya hayaang madungisan ng mga kamay ni Clarice at Marcus ang inosenteng buhay na sisibol sa sinapupunan ng babaeng mahal niya. The game is over, Clarice. Bulong ni Valerius sa dilim. And you won't like the ending. Ang sumunod na umaga ay sinalubong ni isang mabigat na balita. Hindi na lamang simpleng pagnanakaw ng yaman ng plano ni Clarice. Ito ay isang lantarang deklarasyon ng digmaan. Ang pagkakasangkot ni Marcos Delgado, ang pinakamahigpit na karibal ni Valerio sa mundo ng real estate, ay nagpabago sa lahat. Marcos Delgado, samit ni Valerio habang tinitingnan ng mga litratong kuha ng kanyang investigador. Pinapakita doon si Clarice at Marcos na pansayang nagtatawanan sa loob ng isang tago at mamahaling restaurant. Hindi lang pala pera ang gusto ni Clarice. Gusto niya ring makitang bumagsak ang Monterreal Group. Nakatayo si Althea sa tabi ni Valerius. Nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang report. Val, kung kasama niya si Marcus, ibig sabihin ay delikadong buhay mo. Alam na lahat kung paano maglaro si Marcus. Wala siyang sinasanto. Umarap si Valerius sa kanya. Ang mukha ay seryoso at walang bakas ng takot. Hindi ako inaalala ko, Althea. Ikaw. Alam na nila na may namumuo sa pagitan nating dalawa. Gagamitin ka nila para makuha ako. Ano gagawin natin? Kailangan nating pabilisin ang huling hakbang. Maglulunsad ang Monterreal Group ng isang charity gala bukas ng gabi. Imbitahan ko si Marcos at Clarice. Doon ko ilalabas ang lahat ng alas ko, sagot ni Valerius. Dumating ang gabi ng gala. Ang ballroom ng Grand Plaza Hotel ay puno ng mga naglalakihang pangalan sa industriya. Nakasuot si Althea ng isang eleganteng emerald green gown na lalong nagpadunong sa kaganyang kagandahan. Sa tabi niya si Valerius ay mukhang isang hari sa kanyang itim na tuxedo. Keep your head high, Althea. You are the woman of this house now. Bulong ni Valerius bago sila pumasok. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Clarice na kasama si Marcus. Nakasuot si Clarice ng pulang gown, tila isang apoy na handang manunog. Val, darling! Napakaganda naman ng gabing ito. Masayang bati ni Clarice sabay tingin kay Althea nang may mapang-uyam ng ngiti. And, Althea, look at you! Para ka isang tunay na donya. Masyado mo na yatang dinidibdib ang pagpapanggap natin. Clarice, Marcus, I'm glad you could make it. Malamig na tugon ni Valerius. Gumisi si Marcos Delgado. Valerius, narinig kong tungkol sa bago mo project. Mukhang magandang investment mo ngayon. Siguraduhin mo lang na hindi ka malulugi sa huli. Huwag ka mag-alala, Marcus. Alam ko kung kailan dapat mag-pull out at kung kailan dapat itayang lahat. Matalinghagang sagot ni Valerius. Habang nagpapatuloy ang programa, nakaramdam si Althea ng pagkahilo. Nagpaalam siya kay Valerius para pumunta sa restroom. Ngunit bago pa siya makarating doon, hinarang siya ni Clarice sa isang madilim na hallway. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa niyo? Bulyaw ni Clarice, wala nang kanyang matamis na maskara. Nakita ko kayo sa garden. Narinig ko mga plano niyo. Akala niyo ba ganun ako kadaling talunin? Clarice, itigil na natin to. Alam ni Valerius ang lahat. Alam niya hindi ka baog at ginagamit mo lang siya. Matapang na sagot ni Althea. Tumawa na nakakilabot si Clarice. Alam niya? O baka naman mas gusto niyong paniwalaan ang kasinungaling ang gusto mo? Althea, tandaan mo ito. Ang batang yan ang magiging katapusan mo. Biglang lumitaw ang dalawang lalaki nakasuot sa likod ni Clarice. Bago pa makasigaw si Althea, tinakpan na ng isa niyang kanyang bibig. Dali niya siya sa sakyan, utos ni Clarice. Marcus is waiting. Tonight, we end the Monterreal legacy. Habang pilit na nalalabas si Althea, isang aninong mabilis na kumilos mula sa gilid. Isang putok ng baril sa hangin ang nagpahinto sa lahat. Bitawan niyo siya, si Valerius. Hawak isang baril. Ang kanyang mga mata ay puno ng pumatay na galit. Hindi na siyang Ice King, siya ng executioner. Ang hallway ay nabalot na nakakabinging katahimikan matapos ang putok ng baril. Nanatiling nakatutok ang baril ni Valerius sa dalawang lalaking humahawak kay Althea. Ang kanyang anyo ay tila isang leon na handang pumatay para sa kanyang asawa. Sabi ko, bitawan niya siya, ulit ni Valerius. Ang boses niya ay mahinahon pero may dalang bagsik na humanig sa buong nasilib. Bahagyang napatras si Clarice, ang kanyang mukha ay namutla, ngunit nanatiling mapangahas. Val, huwag kang magpakabayani. Napapaligiran tayo ng mga tauhan ni Marcus. Isang kalabit mo lang.
Hindi lang ikaw ang mamamatay, pati ang babae yan at ang dinadala niya. Mula sa dilim lumabas si Marcos Delgado na may hawak ding baril, nakangisi. Napakagandang palabas, Valerius. Sino mag-aakalang ang pinaka-logical na CEO sa bansa ay magpapakabaliw para sa isang sekretarya? Hindi siya sekretarya, Marcus. Siya ang asawa ko, matigas sa sagot ni Valerius. Asawa? Isang kontrata lang ang meron kayo, sigaw ni Clarice na tila nawawala na sa katinuan. Ako ang asawa mo. Ako ang may karapatan sa lahat. Wala kang karapatan sa kahit na ano, Clarice, sabi ni Valerius habang dahan-dahang humakbang pasulong. Kaninang hapon lang, inaprubahan na ng korte ang annulment natin base sa fraud at bigamy na ginawa mo sa ibang bansa. Permado na ng judge. Hindi ka na isang Monterial. Nalaki ang mga mata ni Clarice. Ano? Paano? Habang abala ka sa pakipagkuntsaba kay Marcus. Abala naman ako sa paglilinis ng dumi mo, dugtong ni Valerius. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang naguguluhan ng lahat, siniko ni Althea ang tiyan ng lalaking humahawak sa kanya at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ni Valerius. Habulin siya, sigaw ni Marcus. Nagkaroon ng kaguluhan. Nagpalitan ng putok ang mga tauhan ni Valerius na kanina pa pala nakatago sa mga anino at mga tauhan ni Marcus. Hinila ni Valerius si Althea at pinaligiran sila ng kanyang mga elite security team. Dito ka lang sa likod ko, utos ni Valerius habang sumisilong sila sa likod ng isang malaking kolom ng hotel. Val, natatakot ako, bulong ni Althea, nangihinig ang buong katawan. Hinawakan ni Valerius ang kanyang muka, sandaling tinabi ang baril para yakapin siya. Makinig ka sa akin, Althea. Hindi kita pababayaan. Tapos ng pagtatago. Pagkatapos nito, magiging malaya na tayo. Ngunit sa gitna ng palitan ng putok, nakita ni Althea si Clarice na kumuha ng isang baril mula sa sahig. Nakatutok to ng diretso sa likod ni Valerius. Val, sa likod mo! Tili ni Althea. Hindi na nag-isip ang dalaga, tumalon siya para harangan ng bala. Isang putok ang malingaw-ngaw. Althea! Sigaw ni Valerius. Bumagsak si Althea sa bisig ni Valerius. Puti ang kanyang muka at may bahid na dugong kanyang emerald green gown. Sa kabilang banda, mabilis na nadakip ng mga pulis si Clarice at Marcos na kanina pa pala nakaantabi sa labas ng hotel bilang bahagi ng plano ni Valerius. No, Althea, gumising ka! Pagmamakaawa ni Valerius, ang kanyang boses ay puno ng pait na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Don't leave me, please Althea, mahal kita! Yun ang unang pagkakataon na binigkas ni Valerius sa mga salitang yon. Ngunit ang mga mata ni Althea ay dahan-dahan ng pumikit habang ang ingay ng mga sirena ng ambulansya ay papalapit sa kanila. Ang puting pader ng hospital ay tila nagpapatindi sa lamig na nararamdaman ni Valerius. Nakaupo siya sa waiting area ng emergency room. Ang kanyang tuxedo ay may bahid pa rin ng tuyong dugo. Ang dugo ni Althea. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng kanyang pakiramdam. Sir, kailangan niyo po magpalit ng damit. Kami na pong bahala dito, sabi ng kanyang head of security. Ngunit hindi ito pinansin ni Valerius na natili siyang nakatulala sa kanyang mga kamay. Nanginginig. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Valerius ng kapangyarihan at pera ay sapat na para makontrol ang lahat. Ngunit sa harap ng pintuan ng operating room, naramdaman niya kung gaano siya kaliit. Hindi niya mabili ang buhay ni Althea. Hindi niya mautusan ng tadhana. Lord, kung naririnig mo ko, huwag siya. Bulong ni Valerius. Ako na lang, kunin mo ng lahat sa akin, wag lang ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal muli. Maya-maya lumabas ang doktor. Agad na tumayo si Valerius. Halos matumba sa pagmamadali. Dok, kamusta siya? Ang asawa ko. Huminga ng malalim ang doktor at tinanggal ang kanyang maskara. Matatag ang asawa niyo, Mr. Monterial. Ang balay tumama sa kanyang balikat. Mapalad siya dahil hindi nito tinamaan ang anumang vital organs. Pero dahil sa trauma at stress, nagkaroon kami ng konting komplikasyon sa kanyang pagdadalang tao. Tila tumigil ang paghinga ni Valerius. Anong ibig niya sabihin? She is pregnant, Mr. Monterial. 2 weeks. Ang procedure na ginawa niyo noong nakaraang linggo ay matagumpay. Pero sa ngayon, masela ng kanyang kondisyon. Kailangan niya ng iba yung pahinga at iwas sa anumang stress kung gusto nating maisalba ang bata. Napaiyak si Valerius. Isang bagay na hindi niya ginawa mula nung bata pa siya. Isang halo ng relief at matinding pangambang bumalot sa kanya. Buntis sa Althea, ang pangarap nilang pamilya ay nagsisimula na. Ngunit nasa panganib pa rin ito. Makalipas ang ilang oras, nilipat si Althea sa isang private suite.
Nang magising siya, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Valerius na nakasubsob sa gilid ng kanyang kama. Mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Val, mahinang tawag ni Althea. Agad na nag-angat ng tingin si Valerius. Ang kanyang mga matay namumula at pagod. Ngunit nang makita si Althea ay sumilay isang ngiting puno ng pag-asa. Althea, salamat sa Diyos. Huwag kang gagalaw, kailangan mo magpahinga. Ang bata, Val, ang bata. Alalang tanong ni Althea habang hinahawakan ng kanyang tiyan. The baby is safe, Althea. Buntis ka. Tayo, magkakaanak na tayo, sagot ni Valerius. Sabay halik sa noo ng dalaga. Pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nangyari. Nilagay kita sa panganib. Ginawa ko yon dahil mahal kita, Val. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil ayaw ko mawala ka. Pag-amin ni Althea. Mahal din kita, Althea, higit pa sa buhay ko, tugon ng lalaki. Habang nagkakayakap ang dalawa, pumasok ang isang abogado ni Valerius. Sir, pasensya na sa istorbo, pero may balita na kami tungkol kay Clarice. Kasalukuyan na siyang nasa kustodiya ng pulisya kasama si Marcos Delgado. Dahil sa attempted murder at fraud, walang piyansang nirekomenda para sa kanila. Clarice is begging to see you. Nagbagong ekspresyon ni Valerius, naging matigas muli ang kanyang anyo. Ang Ice King ay nagbabalik ngunit sa pagkakataong ito ay para protektahan ang kanyang tunay na pamilya. Sabihin mo sa kanya, wala na siyang asawa o kaibigang makikita. Ang makakaharap na lang niya ay ang batas. Maring utos ni Valerius. 3 araw ang lumipas, bagamat mahina, pinilit ni Althea na harapin ang babaeng tinuring niyang higit pa sa tunay na kapatid. Alam niyang hindi siya magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi niya natutulukan ng kabanatang ito ng kanyang buhay. Sa tulong ni Valerius, dinala si Althea sa presinto kung saan nakakulong si Clarice. Mahigpit ang hawak ni Valerius sa kanyang bewang. Tila ayaw siyang bitawan kahit na isang segundo. Sigurado ka ba dito? Bulong ni Valerius. Hindi mo kailangan gawin ito, Althea. Pwede nating iwan ang lahat sa mga abogado. Kailangan ko tong gawin, Val. Para sa sarili ko. Para sa atin, sagot ni Althea na may determinasyon. Pagpasok nila sa visiting room, nakita nila si Clarice. Wala nang mamahaling alahas at designer clothes. Gusot-gusot ang suot nito. Gulo-gulo ang buhok at ang mga mata ay puno ng pait at galit. Nang makita niya si Althea na may benda sa balikat, isang mapait na tawang kumawala sa kanyang mga labi. Look at the martyr, pangungutya ni Clarice. Nandito ka ba para ipamukha sa akin na nanalo ka? Na nakuha mong asawa ko at ang perang dapat ay sa akin? Naupo si Althea sa tapat nito habang si Valerius ay nanatiling nakatayo sa likuran niya. Ang tingin ay tila naninigas na uling kay Clarice. Hindi ako nandito para sa pera, Clarice. Alam mo yan, may hinaong simula ni Althea. Nandito ako para itanong, kailan mo ba ako sinimulang ituring na kalaban? Nung tinulungan mo ba akong mag-aral? O noong may isip mong gagamitin ang matres ko para sa pansarili mong luho? Tumayo si Clarice at hinampas ang mesa, ngunit kaga siyang pinigilan ng mga pulis. Huwag kang magpaka-inosente. Alam kong dati mo pang gusto si Valerius. Nakita ko kung paano mo siya tingnan sa opisina. Ginamit ko lang ang pagkakataon para makuha ang gusto ko. Pero ikaw ang tunay na traidor dahil inagaw mo siya sa akin. Hindi siya inagaw sa'yo, Clarice. Pinakawalan mo siya ng piliin mong pera at si Marcus. Singit ni Valerius, ang boses ay malamig gaya ng dati. And for the record, si Althea ang nagligtas sa'yo sa maraming pagkakataon sa harap ko. Pero bawat kabutihan niya, sinusuklian mo ng lason. Napahagulhol si Clarice, isang halo ng galit at pagsisisi. Wala akong alam. Hirap na hirap ako sa pamilya niyo, Valerius. Lahat sila, ang tanging gusto ay bata. Feeling ko isa lang akong makina. Kaya naisip ko, bakit hindi ko gawin sa ibang ginagawa nila sa akin? At ikaw, Althea, ikaw ang pinakamadaling gamitin. Napapikit si Althea sa sakit ng narinig. Ginamit mo ko dahil alam mong mahal kita bilang kaibigan. Yun ang pinakamasakit na pagtataksil, Clarice. Ang gamitin ng pagmamahal isang tao para saktan siya. Tumayo si Althea, hindi na kayang tagalan ng aura ng kadiliman sa loob ng silid. Hindi na ako galit sa'yo, Clarice. Naawa na lang ako sa'yo. Dahil sa dulo ng lahat, wala kang nakuha. Nawala ang yaman mo, nawala ang kaibigan mo. At higit sa lahat, nawala ang dignidad mo. Thea, sandali. Sigaw ni Clarice nang tumalikod si Althea. Huwag mo kong iwan dito. Valerius, please, mag-usap tayo. Ngunit hindi na lumingon ng dalawa.
Paglabas ng presinto, sinalubong sila ng init ng sikat ng araw at sariwang hangin. Ramdam ni Althea ang pagluwag ng kanyang dibdib. "Are you okay?" tanong ni Valerius habang inaalalayan siyang sumakay sa sasakyan. "Ngayon okay na ako," nakangiting sagot ni Althea. "Tapos ng lahat, Val. Wala na tayong itatago." "Hindi pa tapos ang lahat, Althea," piling sagot ni Valerius habang hinawakan ng kamay. "Nagsisimula pa lang tayo at sa susunod na kabanata ng buhay natin, wala ng kontrata. Only a real wedding, a real home, and a real family." Ang mga linggong sumunod ay naging panahon ng paghilom. Hindi na bumalik si Althea sa kanyang maliit na apartment. Sa halip ginawa ni Valerius ang mansyon sa Tagaytay, na isang tunay na tahanan para sa kanila. Wala na mga nurse na nagmamanman o mga dokumentong kailangang pirmahan sa bawat galaw. Ang tanging naroroon ay ang pag-aalaga ni Valerius na kuminsan ay nauwi na sa pagiging overprotective. "Valerius, kaya ko namang uminom ng tubig ng mag-isa." Natatawang reklamo ni Althea habang nilalapag ng lalaki ang isang baso ng sariwang juice sa harap niya. "Sabi ng doktor, bawal ang stress. At ang pagtayo mo para kumuha ng tubig ay physical stress sa paningin ko." Seryosong sagot ni Valerius, bagamat may kislap ng biro sa kanyang mga mata. Naupo siya sa tabi ni Althea at marahang hinaplos ang tiyan nito na hindi pa man halatay tila sentro na ng kanyang mundo. "Hindi ako gawa sa kristal, Val. Pero salamat," bulong ni Althea. Sinandal ang ulo sa balikat ng lalaki. Sa gitna ng katahimikan, nilabas ni Valerius ang isang maliit na pelos na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at tumambad ang isang napakagandang diamond ring. Hindi itong simpleng singsing na ginamit nila sa lihim na silbi ng kasal, kundi isang singsing na may disenyo ng mga sunflower, katulad ng mga bulaklak sa farm kung saan sila una nagkalapit. "Althea," panimula ni Valerius, ang boses na puno ng emosyon. "Alam kong nagsimula tayo sa maling paraan. Nagsimula tayo sa isang kasunduang puno ng panlilinlang, pero gusto kong itamang lahat. Ayaw ko maging asawa mo dahil lang kailangan mo ng proteksyon o dahil sa utang na loob. Gusto kong maging asawa mo dahil ikaw ang buhay ko." Lumuhod si Valerius sa harap niya. Ang Ice King na kinatatakutan ng libu-libong empleyado ay nakaluhod ngayon sa harap ng isang babae. "Althea, will you marry me? For real, this time, in front of God, in front of everyone. Will you be the mother of my children and the queen of my heart?" Naiyak si Althea sa sobrang galak. Tumango siya ng paulit-ulit. "Yes, Valerius, yes. Higit pa sa sapat ang pagmamahal mo." Ngunit sa likod ng saya, may isang hamon pa silang kailangang harapin. Ang pamilya Monterian. Dumating ang balita sa lolo ni Valerius, ang matandang si Don Teodoro, ang patriarch ng pamilya. Hindi naging madali ang pagtanggap nito sa balitang ang apo niya ay nakipag-anal kay Clarice at magpapakasal sa isang dating sekretarya. Isang hapon, isang itim na Rolls Royce ang pumarada sa tapat ng mansyon. Lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod, ang mukha ay tila inukit sa bato. "Lolo," bati ni Valerius. Tumayo sa harap ni Althea para protektahan ito. "So, ito na palang babaeng dahilan kung bakit mo sinirang merger natin sa mga delgado?" Boses ni Don Teodoro. Malakas at puno ng otoridad, tinignan niya si Althea mula ulo hanggang paa. "Isang hamak na sekretarya. Siyang babaeng nagdadala ng tagapagmana mo, Lolo. At siyang babaeng mahal ko," matapang na sagot ni Valerius. "Kung hindi niya siya matatanggap, handa akong talikuran ang posisyon ko sa kumpanya." Nagulat si Althea sa sinabi ni Valerius. Hindi niya akalaing tatayan itong lahat ng pinaghirapan nito para sa kanya. Tumingin ng matanda kay Althea. "Ikaw bata, anong gusto mo sa apo ko? Pera? Pangalan?" Huminga ng malalim si Althea at tumingin ng diretso sa matanda. "Ang gusto ko lang po ay makitang masaya si Valerius. Nung nakilala ko siya, para siyang rebulto na walang buhay. Pero ngayon, nakikita ko ng lalaking nasa likod ng maskara. Hindi ko po kailangan ng yaman niyo, Don Teodoro. Dahil para sa akin, si Valerius at ang anak namin ang pinakamalaking kayamanan ko." Nagkaroon ng mahabang katahimikan, maya-maya isang mahinang tawa ang kumawala sa matanda. "May tapang ka, gaya ng lola ni Valerius. Mabuti."
Dahil kailangan ng pamilyang ito ng bagong dugo ng may puso. Lumapit ang matanda kay Althea at hinawakan ng kamay nito. Welcome to the family, Iha. Siguraduhin mo lang na alagaan mong apo ko. Dahil kung hindi, ako ang makakalaban mo. Ang katedral ay napupuno ng halimuyak ng mga sariwang sunflower at puting rosas. Ito ang araw na tila isang panaginip lamang para kay Althea. Ilang buwan na nakakalipas, ngayon, suot ang isang napakagandang lace gown na dinisign ng pinakasikat na couturier sa bansa. Nakatayo siya sa harap ng malaking pinto ng simbahan. Handa ka na ba, Iha? Tanong ni Don Teodoro na siya mismo nagpresentang maghatid sa kanya sa altar dahil wala ng kanyang mga magulang. Handa na po, Lolo. Nakangiting sagot ni Althea, bagamat may konting kaba sa kanyang dibdib. Hindi to kaba ng takot, kundi kaba ng sobrang kagalakan. Bumukas ang pinto at ang kanta ng Ikaw ay nagsimulang tumugtog. Sa dulo ng mahabang pasilyo, nakita niya si Valerius. Ang lalaki nakasuot ng puting tuxedo, mukhang isang prinsipe mula sa mga kwentong pambata. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Althea ay ang mga mata nito. Basang-basa ng luha habang nakatingin sa kanya. Ang Ice King ay tuluyan ng natunaw sa init ng pag-ibig. Bawat hakbang ni Althea ay tila pag-alala sa lahat ng kanilang pinagdaanan mula sa malamig na kontrata sa pagtataksil ni Clarice hanggang sa sandaling muntik na siyang mawala sa mundong ito. Sa bawat hakbang, mas nagiging malinaw sa kanya na ang lahat ng sakit ay may katumbas na ligaya. Nang makarating siya sa harap, kinuha ni Valerius ang kanyang kamay at tinalikan to ng buong giliw. You look breathtaking, Althea. Bulong nito. Ang seremonya ay naging taimtim at puno ng emosyon. Ngunit bagong pagpapalitan ng singsing, isang kaguluhan na naganap sa likurang bahagi ng simbahan. Isang lalaki nakasuot ng itim na jacket ang pilit na pumasok, kinahadlangan ng mga security ni Valerius. Valerius, Althea, kailangan niyo itong malaman, sigaw na lalaki. Agad na naging alertong lahat. Naisip ni Althea, hindi pa ba tapos ang gulo? Ngunit imbis na magalit, tinaas ni Valerius ang kanyang kamay para pahintulutan ng lalaki na makalapit. Ito ay si Jonas, ang dati ring tauhan ni Marcos Delgado, na tumakas matapos ang insidente sa hotel. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Valerius. Ang boses ay seryoso, ngunit walang halong galit. Nandito ako para ibigay ito, sabi ni Jonas habang inaabot ang isang maliit na digital recorder. Bago makulong si Marcos ay iniwan niya ang utos. Pero hindi ko na kayang sigurahin ng kasamaan nila. Alam kong kasal niyo ngayon. At gusto kong magsimula kayo ng walang anumang lihim sa nakatago. Pinindot ni Valerius ang play. Ang boses ni Clarice ang narinig ng lahat. Hindi kailangan mamatay ni Althea. Gusto ko lang siyang mawala sa landas ko. At Marcus, siguraduhin mo ang mga dokumento tungkol sa nakaraan ni Valerius ay masunog. Ayaw kong malaman niya na ang nanay niya hindi namatay sa sakit, kundi pinatay ng sarili niyang ama. Napahawak si Valerius sa upuan. Isang lihim na matagal nang ibinaon ng kanyang pamilya. Tumingin si Valerius kay Don Teodoro na biglang napayuko sa hiya at pagsisisi. Lolo, totoo ba ito? Tanong ni Valerius. Ang boses ay nanginginig. Valerius, anak, hindi ko gustong malaman mo. Hikbi ng matanda. Ang tatay mo, hindi niya sinasadya. It was an accident pero itinago namin para sa pangalan ng pamilya. I'm so sorry. Natahimik ang buong simbahan. Ang saya ng kasal na balutan ng madilim na katotohanan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, hinawakan ni Althea magkabilang kamay ni Valerius. Val, tumingin ka sa akin. Malambot na utos ni Althea. Ang nakaraan ay hindi ikaw. Ang kasalanan ng ama mo ay hindi sayo. Nandito tayo ngayon para bumuo ng sarili nating kwento. Isang kwentong walang lihim, walang takot. Haharapin natin ito na magkasama. Tumingin si Valerius sa mga mata ni Althea at doon niya natagpuan ang kapayapaan. Ang katotohanang matagal niyang kinatatakutan ay nailabas na at sa tulong ni Althea, hindi nito makakasakit sa kanya. Ipagpatuloy natin ang kasal, sabi ni Valerius sa pari. Ang boses ay mas matatag kaysa kanina. Sa harap ng lahat, ipinangako nilang kanilang buhay sa isa't isa. Hindi na dahil sa isang kontrata, kundi dahil sa isang pag-ibig na kayang harapin ang anumang katotohanan. Gaano man ito kapait, matapos ang madamdaming revelasyon sa simbahan, pinili ni Valerius at Althea na iwan na munang ingay ng lungsod. Hindi sila nagpunta sa ibang bansa para sa kanilang honeymoon. Sa halip bumalik sila sa kanilang gintong kulungan sa Tagaytay. Ngunit sa pagkakataong ito,
Wala ng mga rehas ng kontrata. Ang mansyon ay naging paraiso ng kanilang pagsasama. Ang mga sumunod na buwan ay naging mabilis at tila isang panaginip. Ang tiyan ni Althea ay unti-unti nang lumalaki. Isang buhay na paalala ng kanilang nalampasang unos. Val, tingnan mo! Masayang tawag ni Althea habang nakahiga sa kanilang malawak na kama. Sumisipa na naman siya. Agad na binitawan ni Valerius ang kanyang laptop. Kahit na may mahalagang conference call siya sa mga investor sa London at lumapit sa asawa. Inilapat niyang kanyang palad sa umuumbok na tiyan ni Althea. Ramdam niyang mahinang tibok at ang malilikot na sipa ng kanilang anak. He's going to be a fighter, just like his mother. Bulong ni Valerius sabay halik sa tiyan ni Althea. O baka naman makulit, gaya ng tatay niya kapag hindi nakukuhang gusto sa board meeting. Natawa si Althea. Sa mga sandaling yon, ang Ice King ay isa na lamang mapagmahal na asawa. Ang kanyang mga mata ay wala na, ang lamig ng dating kinatatakutan ng lahat. Napalitan na ito ng init ng pasasalamat. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa kabila ng katahimikan, hinarap ni Valerius ang kanyang lolo Teodoro. Hindi para maghiganti, kundi para itamang mga mali ng pamilya. Itinatag ni Valerius ang Montreal Foundation for Justice, isang organisasyon tumutulong sa mga biktima ng karahasan sa pamilya at mga batang naulila dahil sa krimen, bilang pagpupugay sa alaala ng kanyang ina. Ginawa mo ang tama, Val, sabi ni Althea isang gabi habang pinapanood nilang paglubog ng araw mula sa kanilang balkonahe. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Salamat dahil hindi mo ko iniwan noong nalaman natin ang lahat, sagot ni Valerius. Niyayakap siya mula sa likuran. Kung wala ka, baka tuluyan na ako naging bato. Pagsapit ng 7 buwan ng pagbubuntis ni Althea, isang surprise ang inihanda ni Valerius. Dinala niya si Althea sa flower farm kung saan sila una nagkaroon ng tunay na koneksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang simpleng farm. May nakatayo ng isang modernong villa sa gitna ng mga sunflowers. Ito ang magiging retreat house natin, sabi ni Valerius. Dito lalaki ang anak natin na malayo sa polusyon at gulo ng negosyo. This place is yours, Althea. Isang regalo para sa babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, nakatanggap si Valerius ng isang tawag mula sa kanyang abogado. Sir, may balita na tungkol kay Clarice. Nagkaroon ng gulo sa loob ng correctional facility. Sinubukan niyang tumakas at sa kasamang palad, nasaktan siya ng malubha. Natigilan si Althea nang marinig ang balita. Kahit na anong sama ng ginawa ni Clarice, bahagi pa rin ito ng kanyang nakaraan. Ang tanong, handa na ba siyang tuluyang ibaon ang galit para sa kapakanan ng kanyang dinadala? Val, gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon, sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang amoy ng gamot ang tunog ng mga makinang sumusuporta sa buhay ang sumalubong kina Althea at Valerius sa loob ng hospital wing ng correctional facility. Sa gitna ng puting kwarto, halos hindi na makilala si Clarice. Payat, maputla at maraming benda sa katawan dahil sa kaguluhan sa loob ng bilangguan. Hihintayin kita sa labas, bulong ni Valerius. Hinawakan niyang kamay ni Althea. Tinitiyak na ligtas ito. Alam niyang kailangan ito ni Althea para sa sarili nitong katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Althea sa gilid ng kama. Nang imulat ni Clarice ang kanyang mga mata, walang bakas ng dating ningning. Ang tanging naroon ay ang pagod at pagsisisi. Thea, halos pabulong na tawag ni Clarice. Nandito ka pala. Bakit mo ginawa yun, Clarice? Bakit mo sinubukan tumakas? Mahinang tanong ni Althea. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice. Dahil hindi ko kayang mabuhay ng walang anuman. Habang ikaw nasa iyo ng lahat, ang yaman, ang pag-ibig ni Valerius at ang anak na dapat ay sa akin. Hindi ito tungkol sa pwesto o yaman, Clarice. Tungkol ito sa mga pinili mo, sagot ni Althea. Sana pinili mong maging totoo. Sana pinili mong pagkakaibigan natin. Humikbi si Clarice at sa bawat paggalaw niya ay tila nahihirapan siyang huminga. Patawad, Thea. Alam kong huli na. Pero patawad. Noong una, gusto ko lang talagang protektahan ang sarili ko. Pero nilamon ako ng inggit. Nung makita ko kung paano katingnan ni Valerius, doon ko nalaman na talo na ako. Mahal ka niya sa paraang hindi niya ako kayang mahalin. Hinawakan ni Althea ang nanginginig na kamay ni Clarice.
Sa kabila ng lahat ng sakit, nararamdaman niyang dating kaibigang nagligtas sa kanya noon, ang babaeng naging sandigan niya noong siya ay walang-wala. Pinapatawad na kita, Clarice. Matagal na, sabi ni Althea habang tumutulong kanyang mga luha. Ngayon magpahinga ka na. Bitawan mo ng lahat ng galit. Tumitig ng matagal si Clarice kay Althea. Tila tinatandaan ang mukha ng taong sinaktan niya, ngunit siya ring huling nanatili sa tabi niya. Salamat, Thea. Alagaan mo ang bata. Yun ang huling salita ni Clarice, ang mahabang tunog ng heart monitor, ang nagudyat ng pagtatapos ng kanyang kwento. Lumabas si Althea ng kwarto na may mabigat na dibdib, ngunit naroon ng isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman. Sinalubong siya ni Valerius na isang mahigpit na yakap. Tapos na, Althea. Wala nang utang na loob. Wala nang galit. Tayo na lang. Tumango si Althea habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ang nakaraan ay tuluyan na naging abo. Habang naglalakad sila palabas sa pasilidad, naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puson. Isang kirot na hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagong buhay na nagmamadali ng lumabas. Val! Napahawak si Althea sa braso ng asawa. Val, mukhang manganganak na ako. Lalaki ang mga mata ni Valerius. Ang lalaking laging handa sa lahat ng krisis ay biglang nagpanik. Ano? Ngayon na? Okay. Stay calm, Althea. Breathe. Security. Get the car now. Ang loob ng SUV ay binalot ng taranta at kaba habang mabilis na binabaybay ng driver ang daan patungo sa pinakamalapit na ospital. Mahigpit na nakahawak si Althea sa kamay ni Valerius. Ang bawat kontraksyon ay tila isang malakas na alon na humahampas sa kanyang buong katawan. Val, hindi ko na kaya. Ang sakit, ungoy ni Althea. Ang kanyang noo ay basang-basa na ng pawis. Kaya mo yan, mahal ko. Malapit na tayo. Just breathe, okay? Hinga lang, sagot ni Valerius. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Pero ang totoo ay mas nanginginig pa ang kanyang mga kamay kaysa kay Althea. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang CEO ay walang kontrol sa sitwasyon. Pagdating sa ospital, mabilis ay sinakay si Althea sa isang stretcher. Stay with me, Val, sigaw ni Althea habang tinatakbo siya patungo sa delivery room. I'm right here. Hindi ako aalis, pangako ni Valerius. Sinuot niya ang sterile gown at sumama sa loob. Sa loob ng sumunod na 2 oras na saksiyan ni Valerius ang tunay na kahulugan ng katapangan. Nakita niya kung paano itaya ni Althea ang kanyang huling lakas. Bawat sigaw ng asawa ay tila humihiwa sa kanyang puso. One last push, Mrs. Monterial. I can see the head, madiing utos ng doktor. Piniga ni Althea ang kamay ni Valerius ng napakahigpit sa isang huling sigaw na puno ng pag-asa at paghihirap. Isang matinis na iyak ang pumuno sa buong silid. Uwa! 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 Tila huminto ang mundo para kay Valerius. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng takot sa nakaraan, at ang lahat ng pait na naramdaman niya sa buhay ay biglang naglaho nang makitang isang maliit, mapula at umiiyak na sanggol na nilapag sa dibdib ni Althea. It's a boy, Mr. and Mrs. Monterial, nakangiting sabi ng doktor. Isang malusog na baby boy. Naiyak si Althea habang hinalikan ang ulo ng kanyang anak. Hello, baby. Hello, my little Valerius. Lumapit si Valerius at nanginginig na hinalikan ang noo ni Althea bago dahan-dahang hinawakan ng maliit na daliri ng kanyang tiyan. Ang sanggol ay tila tumigil sa pag-iyak at tumawak sa kanyang hintuturo. Sa sandaling yun, naramdaman ni Valerius ang isang uri ng pag-ibig na hindi niya akalaing posible. Salamat, Althea, bulong ni Valerius. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng asawa. Salamat sa pagbibigay sa akin ng tunay na dahilan para mabuhay. Pinaligiran sila ng katahimikan at init ng pagmamahal. Wala nang anino ni Clarice, wala nang banta ni Marcos at wala nang lamig na kanilang kontrata. Ang sanggol na ito naging buhay na patotoo na ang pinakamagandang bagay sa mundo ay madalas ay sinisilang mula sa pinakamahirap na pagsubok. Nang ilipat sila sa kanilang suite, dumating si Don Teodoro. Ang matanday tila bumata ng 10 taon nang makitang kanyang apo sa tuhod. Siya ang magdadala ng pangalan natin, Valerius, sabi na matanda na may panginginig ang boses. Pero sa pagkakataong ito, ituturo natin sa kanya na ang tunay na yaman hindi nasa bangko, kundi nasa taong katabi niya.
Tumingin si Valerius kay Althea na mahimbing nang natutulog kasamang kanilang anak. Tama ka, Lolo, at sisiguraduhin kung hindi niya mararanasan ang lamig na naranasan ko. Dahil ang batang ito'y bunga ng tunay na pag-ibig. 5 taon ang mabilis na lumipas, ang dating malamig at tahimik na mansyon sa Tagaytay ay binabalot na ngayon ng tawanan at ingay ng mga bata. Ang bakuran na dati puro formal na hardin lamang ay meron na ngayong maliit na playground at mga nakakalat na laruan. Daddy! Daddy! Look! I caught a butterfly! Sigaw ng 5 taong gulang na si Liam. Ang panganay ni na Valerius at Althea, kamukhang kamukha siya ng kanyang ama, mula sa matikas na tindig hanggang sa matatalinong mata. Ngunit ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng kay Althea. Lumabas si Valerius mula sa kanyang opisina sa bahay. Hindi na siyang laging nakasuot. Suot niya ngayon ay isang simpleng t-shirt at short. Ang kanyang mukha ay mailiwala sa puno ng kaligayahan. Binuhat niya si Liam at tinalikan sa pisngi. Great job, champion! Pero bitawan mo na yan para makalipad siya pabalik sa mommy niya, okay? Nakangiting sabi ni Valerius. Mula sa garden, lumabas si Althea na karga-karga ang kanilang ikalawang anak, ang 2 taong gulang na si Clara. Ang pangalan ay pinili ni Althea bilang simbolo ng pagpatawad at bagong simula. Mas lalong gumanda si Althea. Ang kanyang aura ay puno ng kapayapaan at contentment. Val, tama na muna ang laro. Nakahanda ng merienda sa garden, tawag ni Althea. Lumapit si Valerius sa kanyang asawa at ipinatong ang kanyang braso sa balikat nito. Pinanood niya lang kanilang mga anak na masayang nagtatakbuhan sa damuhan. Sinong mag-aakala ng lahat ng ito ay nagsimula sa isang madilim na kontrata at isang hiram na pangako? Iniisip mo pa rin bang nakaraan? Tanong ni Valerius na mapansin ang malalim na tingin ni Althea. Minsan, pag-amin ni Althea, pero hindi na may halong sakit. Iniisip ko lang kung gaano ka misteryosong tadhana. Kung hindi dahil sa maling plano ni Clarice, baka hanggang ngayon ay sekretarya mo pa rin ako na lihim na humahanga sa malayo. Natawa ng mahina si Valerius sa tinarapang asawa. Hinawakan niya magkabilang kamay nito. Ang kanyang wedding ring ay kuminang sa sikat ng hapon. And I would still be that heartless boss who didn't know how to love, Althea. You didn't just carry my child. You carried my soul out of the darkness. I love you, Valerius. Higit pa sa anumang salitang nakasulat sa kontrata, bulong ni Althea. I love you more, Mrs. Monterreal. No expiration date. No conditions. Forever. Sagot ni Valerius bago dahan-dahang itinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Althea. Sa hindi kalayuan, nakatingin sa kanila si Don Teodoro mula sa balkonahe. May hawak na tasa ng tsaa at nakangiti. Ang pamilyang Monterreal ay hindi na lamang isang makapangyarihang pangalan ng negosyo. Ito na ngayon ay isang tunay na pamilyang binuo ng pagmamahalan, katapatan at kapatawaran. Habang lumulubog ang araw sa likod ng bulkang Taal, ang langit ay nagkulay kahel at tila isang paalala na matapos ang pinakamahabang gabi, palaging may darating na umaga na puno ng bagong pag-asa. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang kasinungalingan, ngunit nagtatapos sa isang katotohanang mas matamis pa sa anumang pangarap ng pag-ibig kapag totoo ay kayang maghilom ng lahat ng sugat at bumuo ng isang bukas na walang hanggan. 10 taon matapos ang kanilang huling pagsubok, nakatayo si Althea sa harap ng isang malaking glass window sa bagong gusalin ng Monterreal Foundation. Sa kanyang kamay ay hawak niya isang plake, nagpakilala para sa kanyang advokasya sa mga kababaihang naging biktima ng manipulasyon at pananamantala. Ang lalim na iniisip ng misis ko, isang baritonong boses ang bumulaga sa kanya. Naramdaman ni Althea ang pamilyar na init ng yakap ni Valerius mula sa likuran. Kahit lumipas sa mga taon, hindi nagbagong epekto ng lalaking ito sa kanya. Mas lalo lamang itong naging kagalang-galang tingnan sa kanyang graying temples na lalong nagpadunong sa kanyang anyo. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang narating natin, Val. Nakangiting sagot ni Althea. Sino mag-aakalang ang dating Ice King ay magiging pinakamalaking benefactor ng mga social programs sa bansa? Natutunan ko sa pinakamagaling na guro. Bilang sagot ni Valerio sabay halik sa kanyang balikat. Maya-maya pa'y pumasok sa opisinang isang matangkad at gwapong binatilyo. Si Lia, na ngayon ay 15 taong gulang na.
Kasunod niya si Clara na isang masayahin at maliksing batang babae. Ma'am, Dad, handa na po ang sasakyan. Lolo Chodoro is waiting at the farm. Sabi niya, gusto raw niyang makita mga bagong sunflowers ni tinanim natin. Ani Liam. Susunod na kami, Liam. Mauna na kayo sa sasakyan. Utos ni Valerius. Nang muli mo pag-isa ang dalawa, kinuha ni Valerius isang lumang piraso ng papel mula sa kanyang wallet. Ito ang orihinal na kontratang pinirmahan nila Althea noon. Ang dokumentong dapat ay matagal na nilang sinunog. Bakit mo pa rin tinatago yan? Tanong ni Althea na may halong pagtataka. Dahil ito ang nagpapaalala sa akin na kahit sa gitna ng pinakamalaking pagkakamali, pwedeng sumibol ang pinakamagandang katotohanan. Sagot ni Valerius. This contract was about acquiring an heir, but what I got was a home. Kinuha ni Valerius ang isang lighter at sa harap ni Althea, tuluyan niya ng sinilaban ng papel. Pinanood nilang maging abo ang huling alaala ng kanilang madilim na simula. Wala na ang kontrata, Althea. Ang natitira na lang ay tayo, bulong ni Valerius. Lumabas silang magkahawak kamay, iniwan ang mga anino ng kahapon. Sa labas sumisikat ang araw ng napakaliwanag, tila sumasang-ayon ng kanilang kwento na nagsimula sa isang hiram na pangako ay habang buhay nang nakatatak sa mga bituin bilang isang tunay at wagas na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang kabanata ng kwento ni na Althea at Valerius. Muli niyo po akong samahan sa panibagong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat at God bless everyone.